Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Ang hari ng mga gulay. Noong unang panahon, may isang mangangaso. Mabait siya at masayahin. Isang araw habang naglalakad, may nakita siyang matandang babae na nagtanong sa kanya. Magandang araw, mabuting Ginoo. Ayaw sana kitang abalahin, pero gutom na kasi ako. Baka meron kang pagkain dyan. Naawa siya sa matanda, kaya ibinigay niya ang dala niyang prutas. Natuwa ang matandang babae at umalis na ang mga ngaso, pero pinigilan siya ng matanda. Makinig ka, aking kaibigan. Dahil mabait ka, may sasabihin akong sikreto sa'yo. Sa iyong dadaanan, may makikita kang malaking punong kahoy. May 3 ibon sa taas ng punong ito at isang balabal na magbibigay ng iyong hiling. Panain mo ang gitnang sanga at pagkatapos, kunin mo ang balabal. Kunin mo na rin ang maiiwang balahibo ng ibon. Itago mo ito at tuwing umaga, may makikita kang ginto sa ilalim ng unan mo. Salamat po, matandang ale. At saka kung totoo nga po yung sinasabi nyo, napakaswerte ko naman. At habang buhay ako magpapasalamat sa inyo. Umuwi na ang mga ngaso at sinabit ang balabal sa dingding. Sumapit na ang umaga. Nagising siya at agad tumingin sa ilalim ng kanyang unan at naroon nga ang isang pirasong ginto. Masaya ang mga ngaso kaya tinago niya ang balahibo ng ibon. At araw-araw meron siyang bagong pirasong ginto. Napuno na niya ng ginto ang isang malaking garapon. Tuwang-tuwa siya sa naipon at sinabi sa sarili habang nakatanaw sa bintana. Sa wakas, mayaman na ako! Ano namang gagawin ko sa lahat ng gintong to? Aha, gusto kong maglakbay at makarating hanggang sa sulok ng mundo! At umalis na ang mga ngaso para simulan ang kanyang bagong buhay. Malayo ang nilakbay niya sa mga gubat, ilog at kabundukan. Maging sa mga bayan, dala ang mahiwagang balahibo at balabal. Araw-araw siyang may nakukuhang ginto sa iba-ibang mga lugar. Hanggang isang araw, nakarating siya sa isang palasyo at may nakitang magandang dalaga na may kasamang matandang hukluban sa loob. Nakikita mo ba ang lalaking yon? May dala siyang 2 kagamitan na merong mahika. Kailangan kunin natin yon sa kanya. Sasalubungin ko siya. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang kagandang babae. Anong sadya ninyo, Ginoo? Anong may paglilingkod ko? Magandang araw po. Isa po akong manlalakbay. Pagod na po ako at kung maaari, makikituloy sana ako dito sa palasyo ng ilang araw. May dala akong ginto bilang pambayad. Kung ganon, halika, pasok! At habang nakatira sa palasyo, tuluyan nang nahuhulog ang loob ng mga ngaso sa dalaga. Kinuha ng hukluban ang balahibo sa ilalim ng kanyang unan, pero hindi niya ito maramdaman dahil nananaginip siya tungkol sa mahal na dalaga. Unti-unting nauubos ang kanyang ginto dahil araw-araw siyang nagbabayad sa matanda. Naisip ng hukluban na kunin pati ang mahiwagang balabal. Nilapitan niya ang dalaga at kinausap ito malapit sa tsimeneya ng palasyo. Kailangan nating makuha ang balabal niya. Pero nauubos na ang kanyang kayamanan. Kaya hayaan na lang natin siya. Susunod ka sa ayaw mo at sa gusto. Kailangan ko ang balabal na yon. Huh? Kamusta, mahal ko? Mukhang malungkot ka. Meron ka bang problema? May isang malayong kabundukan kung saan maraming diamante at mamahaling mga bato. Walang kahit sino man ang nakakarating pa doon. Gusto ko sanang pumunta pero hindi maaari. Kaya nalulungkot ako. Kung yan ang hiling mo, mahal ko,
Ako na mismo ang tutupad nito para sa'yo. Wow! Tinupad mo nga! Ang ganda ng mga bato! Wow! Maraming salamat, mahal ko! Mabuti naman masaya ka, mahal ko. Maaari ba akong magpahinga sandali sa kandungan mo? Sobrang napagod ako. Nagising ang mga ngaso at nakitang iniwan siya ng dalaga. Napasigaw na lamang siya sa sobrang galit. Hindi! Mga manluloko sila! Ano na lang ang magiging kapalaran ko? Nang sandaling iyon, 3 higante ang nakita niyang papalapit sa kanya. Alam niyang hindi siya makakatakas kaya nagkunwari siyang patay na. Nag-usap ang 3 higante kung anong gagawin sa kanya. Patayin natin siya sa kakainin. Tatangay na siya ng mga ulap mula dito. Huwag tayong padalos-dalos at baka may ibang taong dumating dito. Kung makakasakay ako sa mga ulap na dumadaan, makakatakas ako dito at baka makabalik pa ako sa palasyo. At may dumating nga na ulap. Sumakay siya dito hanggang sa makarating siya sa masukal na gubat. Mula doon, naglakad siya papunta sa palasyo. Gabay lamang ang araw sa umaga at ang buwan at bituin sa gabi. May nakita siyang mga tanim na gulay sa daanan at dahil gutom na siya, nagpasya siyang pumitas ng repolyo at kinain ito. At tila mahika, naging kambing siya. Napagtanto niyang maaaring mahiwaga ang mga tanim na gulay. Natakot siya at sinubukang kumain ng iba pang tanim. Baka ito ang magbalik ng mga kayamanan ko at magturo ng leksyon sa mga manlolokong yun. Sino kang madungis na lalaki? Anong kailangan mo? Kamusta po? Magandang araw po, napadaan lang po ako. Meron akong dalang mga sariwang gulay dito para sa mahal na hari. Nais ko po sanang ibigay ito kapalit sana ng pagtulog ko dito sa palasyo ngayong gabi. Talaga? Baka pwede ko munang tikman ang sinasabi mong masarap na gulay na yan. Aba, syempre po, manang. Masarap nga ang gulay na ito. Totoo nga, masarap siya. At nakuha muli ng mga ngaso ang kanyang kayamanan pero gusto pa niyang parusahan ang 2 kambing. Binigay niya ang mga kambing sa isang magsasaka at sinabi niyang pakainin ng matandang kambing ng maraming dayami buong araw at konting damo. At ang mas batang kambing, maraming damo at konting dayami. Paglipas ng ilang araw, binalik ng magsasaka ang batang kambing. Ginawa, namatay ang matandang kambing. At ito namang isa, mukhang sobrang lungkot at para bang mamamatay na. Mahal kong mga ngaso, patawarin mo ko sa mga nagawa ko. Inutusan lamang ako ng matandang iyon at hindi ko siya mapigilan. Pinapatawad kita dahil may tiwala ako sa'yo at mahal kita. At namuhay ang magkasintahan ng mapayapa.